Sa isang maalumigmig na gabi sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre sa Bulacan, may 3 binatilyo mula sa baryo ang nagbalak mag-shortcut dumaan sa lumang pabrika ng herbal na gamot na likas kalusugan. Ngunit, isang hakbang pa lang nila sa madilim na gusaling iyon, sinalubong na sila ng isang masangsang na amoy, isang amoy na mas masahol pa sa panis na gamot. Mula sa sulok ng silid, dinig nila ang patak ng tubig o dugo. Hindi sila lumapit, pero hatak ng kuryosidad ang kanilang mga paa. Itinaas ng isa sa kanila ang flashlight at tumama ang ilaw sa hilera ng mga higanting bariles na kahoy. Gumalaw ng bahagya ang takip nito, tila may gustong kumawala mula sa loob. Ang pinakamatapang sa kanila ay naglakas loob buksan ang isang bariles, at sa isang iglap, napasigaw sila sa lagim. Mula sa malapot at kulay tsokolating likido, dahan-dahang lumutang ang isang hibla ng itim na buhok. Sumunod ang isang maputlang mukha, walang mga mata, nakatitig sa kanila ng blanko. Nang hina ang kanilang tuhod, namutla sa takot. Alam nilang nabuksan nila ang pinto ng isang bangungot na walang sinuman ang handang harapin. Voiceover ng narrator, magandang gabi, mga katakutan. Bago tayo magpatuloy, mag-alay muna tayo ng sandaling katahimikan at panalangin para sa ating proteksyon at kapayapaan ng isip. Sana, sa kwentong ito, maging mas matatag ang ating mga puso at maging maingat tayo sa ating paligid. Kakadapo pa lang ng liwanag sa likod ng bundok at makapal pa ang hamog na nakatalukbong sa barangay San Isidro. Sa tahimik na baryong iyon, maagang lumakad ang dalawang magsasaka, si Mang Willie at Mang Sibyo, para maghanap ng panggatong sa maliit na gubat malapit sa abandonadong pabrika ng herbal. Matagal nang bakante ang lugar na iyon simula ng malugi noong 2020 at iniiwasan ito ng mga taga-baryo dahil sa mga kwentong kababalaghan. Pare, sabi ng matatanda may nagbabantay daw dyan sa pabrika, bulong ni Mang Willie habang pasan ang kanyang itak. Sus, kwentong kutsero lang yan, paring Willie, sagot ni Mang Sibyo, kahit na halatang bumabagal ang kanyang lakad. Ang amoy ng luma at basang gusali ay tila sumalubong sa kanila. Bago pa man sila makapasok, ang lumulumot na pader, mga basag na bintana, at ang pinto na umainggit ng itulak ni Mang Willie ay nagpapahiwatig na ng lagim. Ang pakailang naman nila ay makakuha ng mga lumang kahoy o kawayan. Pero pagtapak nila sa madilim na sahig ng pabrika, nagkatinginan sila, bakas ang kaba sa mukha. May amoy. Hindi amoy ng panis na gamot, hindi amoy ng amag. Isang masangsang na amoy na tumutusok sa ilong, parang amoy ng nabubulok na karne. Amoy patay, di ba? Bulong ni Mang Sibyo habang nakatakip ng ilong. Inilabas ni Mang Willie ang maliit na flashlight mula sa bulsa at sinimulang ilawan ang pasilyong puno ng sapot ng gagamba. Bitak-bitak ang sahig, pumapasok ang malamig na hangin mula sa butas ng bubong, at sa di kalayuan, may naririnig silang patak ng tubig. Nakarating sila sa main hall. Doon, nakahilera pa rin ang malalaking bariles na kahoy na dating ginagamit sa fermentation ng gamot. Ang bawat isa ay kasing taas ng dibdib ng tao, luma at bulok na. Pero ang nagpatigas sa kanila sa kinatatayuan ay ang amoy na lalong tumapang mula sa direksyon ng mga bariles. Huwag mong gagalawin yan, pare. Masama ang kutob ko, lunok-laway na sabi ni Mang Sibyo. Tara na, umalis na tayo. Pero nakatayo na sila sa harap ng isang bariles na bahagyang nakabukas ang takip. Nanginginig ang buong katawan ni Mang Willie nang hawakan niya ang takip at dahan-dahan, sobrang dahan-dahan, itong inangat. Sa ilalim ng nanginginig na liwanag ng flashlight, nakita nila ang malapot na likidong kulay tsokolate. Bumabula ito ng mahina, parang may gumagalaw sa ilalim. Isang singaw ng baho ang sumampal sa kanila, dahilan para mapatakiubo sila ng malakas. Takpan mo na! Alis na tayo, yaya ni Mang Sibyo. Teka, sisilipin ko lang. Sa unang tingin, hibla lang ng mahabang buhok ang lumutang sa ibabaw. Tapos, dahan-dahang umangat ang isang maputlang mukha, parang itinutulak mula sa ilalim. Walang mata ang mukha. 2 itim na butas ang nakanganga, nakatutok mismo sa kanila. Sumigaw si Mang Willie ng pagkalakas-lakas. Nabitawan niya ang flashlight at gumulong ito sa sahig, ang ilaw ay kung saan-saan tumama. Si Mang Sibyo ay napaatras at halos madapa. Diyos ko po! Ano iyon? Habol nila ang kanilang hininga, ang takot ay tumatagos hanggang buto. Pero bago sila makatakbo, nakuha ulit ni Mang Willie ang flashlight at naitutok ito sa katabing bariles, na gumagalaw din ng mahina, tila mailaman din sa loob.
Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Karipas ng takbo ang dalawang matanda palabas ng pabrika, halos madapa sa bawat hakbang. Pagdating sa main road ng barangay, humahagulgol na si Mang Willie. Kailangan nating mag-report sa pulis. Ngayon na. Wala pang kalahating oras, dumating sila sa istasyon ng pulis sa San Jose del Monte. Halos sirain nila ang pinto sa pagkatok. Hindi na nila inintindi na madaling araw pa lang. Sir! Tulong! May bangkay doon. Walang mata, sigaw ni Mang Sebio habang hawak ang dibdib. Ang desk officer na si Isa Reyes, na akala noong una ay lasing lang ang dalawa, ay namutla nang makita ang itsura nila, namumula ang mata, nanginginig at puno ng alikabok. Sa loob ng ilang minuto, nakarating ang balita kay Colonel Arman de la Cruz, ang hepe ng Criminal Investigation Unit. Kilalang istrikto si Col. Arman at hindi naniniwala sa mga kwentong barbero, pero ang report tungkol sa bangkay na walang mata sa loob ng bariles ay sapat na para pakilusin ang buong puwersa. Nang pasukin ng mga pulis, soko, at investigador ang pabrika, sinalubong sila ng amoy na parang sampal sa mukha. Nagtakip ng ilong si Col. Arman pero nanatiling matalas ang tingin. Lahat mag-ingat. Walang gagalaw sa crime scene. Isa-isa nilang binuksan ang mga bariles. Unang bariles, bangkay ng babae, walang mata. Pangalawang bariles, ganun din ang kondisyon. Pangatlo, punit ang damit, kulubot ang balat, walang mata. Pang-apat, pang-lima. Hanggang sa matagpuan nila ang ika-13 bariles. Natahimik ang lahat. May mga napasuka, may mga nanginginig ang kamay. Tinakpan ni Col. Arman ang mukha saglit at nagsalita sa mababang boses, hindi ito ordinaryong patayan. Pangangaso ito. At ang demonyong gumawa nito ay nasa paligid lang. Ang hamog ay nagsimula ng umangat, pero ang lagim na nadiskubre ng umagang iyon ay nagpababa ng dilim sa buong San Jose del Monte. Kumalat ang balita ng T-13 bangkay sa bariles na parang wildfire. Ang tahimik na barangay ay naging sentro ng mga pulis, yellow tape, media at mga usisero. Sa gitna ng pabrika, nakatayo si Col. Arman, nakatingin sa mga bariles na ngayon ay monumento ng kilabot. Basang-basa na ang uniforme niya ng pawis. Major J, tawag niya sa kanyang deputy na si Major J. Custodio. Simulan ang identification. Pangalan, edad, oras ng pagkamatay. Lahat. Tumango si Major J at binuksan ang notebook. Sir, base sa kondisyon, patay na sila ng 3 hanggang 8 buwan. Edad 17 hanggang 23. Lahat babae. Lahat tinanggalan ng mata. Pulido ang pagkakagawa. Hindi baguhan ang gumawa nito. Bumuntong hininga ng malalim si Arman. Ibig sabihin, marunong siya. Pwedeng medical background, o kaya matadero, o sinumang sanay humawak ng katawan. Sa kabilang banda, kumaway ang isang taga-soko. Sir, may nakuha kami sa ilalim ng bariles 5. Lumapit sila Arman at Jay. Sa loob ng malapot na likido, may maliit na bagay na nakuha gamit ang forceps. Nang linisin, isa itong singsing na pilak. May pangalang nakaukit, Samara. Magandang lead to, ani Arman. Hanapin sa listahan ng missing persons last year ang pangalang Samara o Sara. Walang palalagpasin. May tumawag mula sa labas. Sir, may taga-baryo po na gustong magbigay ng statement. Lumabas si Arman sa police line. Isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na sombrero ang nanginginig na nakatayo. Siya si Mang Celo. Sir, may nakita po ako noon, garalgal na boses ni Mang Celo. May nakita akong pumapasok dyan sa pabrika. Madaling araw. Akala ko nung una multo o aswang, kasi yuko maglakad, tapos ang dumi ng suot. Pero tao siya. Mailalarawan mo ba? Tanong ni Major J. Pumikit si Mang Celo. Payat. Magulo ang buhok. Minsan may dalang sako. Sa likod na pinto dumadaan. Minsan nakakarinig ako ng parang hinihila sa loob. May kilala ba kayong ganun ang itsura dito sa barangay? Tanong ni Arman. Nag-alinlangan si Mang Celo pero sumagot din. Si Dante. Dante Villamor. Anak ni Caberto na matadero dati. Ilag sa tao yun.
Mula nung mamatay tatay niya, lalong naging kakaiba. Nagkatinginan si Arman at Jay. Nasa listahan na nila ang pangalang Dante Villamor bilang key person of interest. Saan siya nakatira? Sa lumang bahay sa likod ng bukid. Pero sabi nila, madalas daw siyang matulog sa kubo malapit sa ilog. Agad nag-utos si Arman. Major J, 2 team. Isa sa bahay ni Dante, isa sa kubo sa ilog. Ngayon na. Kalahating oras lang, nasa lumang bahay na ni Dante ang team, iwasak-wasak na ang pinto. Pagpasok nila, tumambad ang amoy ng kalawang at luma. Walang gamit, walang kama. Pero sa pader, puno ng charcoal drawings. Puro mukha ng babae. Lahat walang mata. Sa likod na kwarto, nakita nila ang isang kahong kahoy. Laman nito ay maliliit na bagay na nakabalot sa puting tela. Nang buksan, muntik nang masuka ang team leader. Mga mata. Impreserba. Samantala, sa kubo sa ilog, nakita ng Team G ang mga punit na damit ng babae, lubid, packing tape, at kutsilyo na may tuyong dugo. At ang pinaka-nakakatakot, sariwang bakas ng paa papunta sa gubat. Sir, tawag ni Major J sa radyo. Positibo. Si Dante Villamor ang suspect. At mukhang tumatakbo siya papunta sa bundok. Simulan ang manhunt, sigaw ni Arman. Hindi siya pwedeng makawala. Binalot ng takot ang barangay San Isidro. Maagang nagsara ng pinto ang mga tao. Walang batang pinalabas. Habang nagpaplano si Arman sa command post, isang bagong report ang dumating. Isang pulis ang humahangos. Sir, may nawawala na naman. Si Rina Reyes, 20 anyos. Huling nakita kaninang hapon sa daan papuntang bukid. Hinampas ni Arman ang mesa. Kumilos na siya ulit. Hanapin si Rina bago mahuli ang lahat. Madilim na ang gubat ng Sierra Madre. Ang mga flashlight ng pulis ay parang maliliit na alitaptap sa dilim. Ang tunog ng mga kuliglig ay nakakabingi. Mag-ingat kayo, bulong ni Major J. Kabisado niya ang gubat na to. Biglang kumahol ang Irisham dog malapit sa isang malaking bato. Sinundan nila ito at nakakita ng pinagkampuhan. May balat ng prutas at kapirasong tela. Kulay asul. Suot to ni Rina, sabi ni Arman. Malapit lang siya. May narinig silang hikbi mula sa kawayanan. Rina. Pero nang lapitan nila, hindi si Rina ang nakita nila. Isang babaeng payat, puno ng sugat at putik, nanginginig sa takot. Pulis kami, ligtas ka na, sabi ni Arman. Anong pangalan mo? Raquel po, sagot ng babae. Siya pala yung nireport na nawawala noon pang 1 linggo pero akala ng pamilya ay nagtanan lang. Nakita mo ba si Dante? Tumango si Raquel habang umiiyak. Dinala niya ako sa kubo. Nakatakas ako. Pero may kasama ako dun. Si Rina. Nandoon pa si Rina. Itinuro niya ang direksyon pataas ng bundok. Sa may tagong kubo sa bangin. Sumugod ang grupo nila Arman. Mahirap ang daan, madulas. Nang marating nila ang lugar, nakita nila ang isang maliit na ilaw ng lampara sa loob ng isang sira-sirang kubo. Sumilip si Arman. Sa loob, isang lalaking payat, mahaba ang buhok, ang naghahasa ng kutsilyo. Si Dante. Sa sulok, nakatali at nakabusal ang bibig ni Rina, umiiyak, nanlalaki ang mata sa takot. Yan na siya, bulong ni Jay. Kapag nalaman niyang nandito tayo, papatayin niya ang bata. Nagbilang si Arman gamit ang daliri. 1, 2, 3. Pulis! Walang gagalaw. Sinipa nila ang pinto. Pero mabilis si Dante. Hinablot niya si Rina at tinutukan ng kutsilyo sa leg. Ang mata ni Dante ay nanlilisik, parang hayop na nasukol. Huwag kayong lalapit. Hindi niyo alam ang ginagawa niyo, sigaw ni Dante. Kailangan ko to. Para sa ritual. Dante. Ibaba mo yan, sigaw ni Arman, nakataas ang kamay. Nahanap na namin si Raquel. Buhay siya. Sinabi niya sa amin ang lahat. Itigil mo na to. Natigilan si Dante. Buhay siya. Hindi mo kailangang pumatay. Ibigay mo sa amin si Rina. Saglit na lumuwag ang hawak ni Dante.
Nakita ni Arman ang pagkalito sa mukha ng suspect. Pero biglang nagbago ang timpla ni Dante. Hindi. Kapag pinakawalan ko siya, hindi mabubuo ang obra ko. Kulang pa. Ang 13 ay hindi pa tapos. Akmang hihiwain na niya si Rina nang biglang may bumagsak na kahoy mula sa bubong dahil sa hangin. Lumingon si Dante. Iyon ang pagkakataon. Sinunggaban siya ni Arman. Tumalsik ang kutsilyo. Dinaganan siya ni Major J at ng ibang pulis. Nagwala si Dante, sumisigaw ng mga salitang hindi maintindihan. Hindi pa tapos. Kulang pa. Nang mapusasan siya, bigla siyang tumahimik. Tumingin siya sa lampara, parang batang nawala ng laruan. Ligtas si Rina. Pero habang isinasakay si Dante sa patrol car, may sinabi siya kay Arman na nagpatindig ng balahibo nito. Commissioner, kung maghuhukay kayo ng malalim, makikita niyo ang pang-14. Kinabahan si Arman. Anong ibig mong sabihin? Tumawa ng mahina si Dante. Natutulog na siya sa ibang lugar. Binalikan nila ang Rina. Sabi ng dalaga, nung hinihila niya ako, may binubulong siya. Isa na lang, kumpleto na ang ritual para sa babaeng natutulog. Bumalik sila Arman sa pabrika. Sa tulong ng hinala ni Major J, tiniktik nila ang mga pader. May isang pader na iba ang tunog. Hollow. Binaklas nila ito. Sa likod ay may maliit na kwarto. At doon, sa ilalim ng mga sako, may isang babae. Nakatali, nakabusal, pero humihinga. Buhay pa. Ang pang-14. Ang kireserbati ni Dante. Nakaligtas siya dahil hindi pa siya nagagalaw. Pero hindi pa doon natatapos. Kinabukasan, lumapit kay Arman si Aling Rosing, isang matanda sa baryo. Umiiyak. Sir, yung anak ko pong si Maya. 6 na buwan nang nawawala. Wala po ba siya sa mga nakuha nyo? Wala sa listahan si Maya. Kung may 14 na silang nakuha, 13 patay, 1 buhay, nasaan si Maya? Binalikan nila ang key journal na nakuha sa bahay ni Dante. May nakasulat, 13 katawan para sa anino. 1 katawan para magtago ng sikreto. Sinuyod nila ang ilog dahil mahilig si Dante sa tubig. Sa isang liblib na parte ng ilog, may nakita silang tumpok ng bato na kakaiba ang ayos. Nang hukayin nila ito, tumambad ang bangkay ng isang babae. Si Maya. Nang ilabas ang bangkay, akala nila tapos na. Pero may nakita pa silang kuweba sa di kalayuan. Sa loob ng kuweba, may 3 pang tumpok ng bato. 3 pang set ng damit ng babae. Sir, nanginginig na sabi ni Major J. May mga pangalan sa damit. Lani, Fee, Jelview. Wala sila sa listahan. Binilang ni Arman. 13 sa bariles. Si Rina at Raquel na nakaligtas. Ang babae sa secret room. Si Maya. At itong 3. Lampas 20 na ang biktima. Sa pinakadulo ng kuweba, may nakaukit sa pader. Isang mapa. May isa kabilang ibayo ng ilog. Tinawid nila ang malamig na ilog. Nakahanap sila ng isang pinto sa lupa, natatakpan ng damo at lumot. Bunker. Pagbaba nila, tumambad ang main lair ni Dante. Dito niya sinimulan ang lahat. May kalansay sa gitna, ang pinakaunang biktima. At may isang bowl. Binuksan ni Arman ang bowl. Laman nito ay mga garapon. Mga mata. Nakalabel mula 1 hanggang 22. Sa ilalim ng bowl, may kapirasong papel. Sulat kamay ni Dante. Kung nahanap niyo ito, talo na ako. Pero tandaan niyo, ang anino sa bundok ay hindi nag-iisa. Napatingin si Arman sa paligid ng madilim na bunker. Hindi lang ito gawa ng isang baliw. May katuwang siya. Narrator, 1 linggo ang lumipas. Sa isang checkpoint sa paanan ng bundok, habang inililipat si Dante sa bilibid, nagkaroon ng aberya. Sinasabing nakatakas si Dante sa gubat. Nagsagawa ng malawakang paghahanap si Cole. Arman at ang kasama niyang si Cole. Wira mula sa kabilang bayan. Inabot ng buwan ang paghahanap. Sa wakas, nasukol nila si Dante sa isang masukal na parte ng gubat. Payat na ito,
parang taong gubat, pero may pasanas ako. Sumuko ka na, Dante. Wala ka ng kawala. Imbes na sumuko, bumunot si Dante ng itak. Hindi niya naiintindihan. Kailangan kong iligtas ang mga mata. Bago siya makapanakit, tinamaan siya ng taser gun. Bumagsak si Dante. Dinaganan siya ng mga pulis. Nang buksan ni Arman ang sakong dala ni Dante, bumuhos ang laman nito. Hindi pagkain, kundi mga garapon. Mga bagong koleksyon ng mata. Dito nagtapos ang lagim sa Barangay San Isidro. Ang pabrika ng Tilikas Kalusugan ay tuluyan ng ipinasara at binakuran. Pero hanggang ngayon, kapag bumababa ang hamog sa bundok ng Sierra Madre, marami pa rin ang natatakot lumabas. Dahil sa huling sulat ni Dante, na hindi siya nag-iisa. Nakatahimik na ang kaso. Pero ang alaala ng 13 bariles at mga matang nakatitig sa dilim ay mananatili sa bangungot ng mga taga-Bulacan habang buhay.